Welcome back to Tarot Page Philippines. So, gawin natin for this video ang weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon, at Rising po na Aries for March 10 to 16. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo alam kung Sun, Moon, at Rising nyo kasi importante po ito, sa dulo po ng video, we have a link for this. So, panoorin nyo po ito. At tandaan natin the readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. In-invite ko rin po kayo to be a member. I-click nyo po yung join button sa baba. At pag naging member po kayo, you will have access to our extended readings and additional benefits po. And kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, message po kayo sa page natin. The link is in the description at may admin po na tutulong sa inyo. And for donations, you can use po yung ating thanks button sa baba, yung may parang heart. Kasi nagiging cat food nila. Ayan, tatlo. Aries, how are you? Malapit na season mo. So we have here is the Knight of Cups and Come to the Edge. Okay, kilala ka naman talaga sa pagiging aggressive. In a way, impulsive. Andoon na one of your traits is also, in general, isa sa mga traits nyo is may leadership capacity talaga kayo. Kasi nga, di ba? If you're going to look doon sa zodiac signs, lagi na una si Aries. So, it's also a sign or a symbol of leadership. Pero, gusto ipadala sa'yo ng universe, huwag ka magpapadala ngayon sa emotions mo. Kasi, there's, especially may mga nasa Moon and Rising na Aries, andoon na pwedeng, yung may mga triggers kayo, sometimes it's better to keep things muna sa sarili natin. May isa ko nakita na content creator siya sa isang app. Parang sinabi niya doon, she learned na, or she understands na hindi lahat ng nasa isip natin should be shared sa social, to the world through the social media platform. And we need to have wisdom kung i-share ba natin to. At kung i-share natin, we need to also make sure that maayos yung delivery natin. Choosing the right words, kumbaga. And also the way yung delivery natin. Kasi iba, example, pag tinatanong tayo, iba-iba kasi respond, pero kung ang sagot is okay lang, meron kasi na ang sagot, kamusta ka? Okay lang. May iba, kamusta ka? Okay lang. May iba, kamusta ka? Okay lang. Same word, but it gives out different energies. Nagbibigay siya ng iba't ibang signs kung ano ba talaga yung situation ng tao. So, same thing with you. You need to also make sure na pipiliin mo yung mga words and paano mo ito i-deliver. Kasi, recently din nakakaramdam ka na people are starting or nagkakaroon ng misunderstanding sa mga sinasabi mo. So as early as now, i-patch up natin to as early as now. Let's fix it para hindi siya magkaroon ng negative effect on you and yung sa mga relationship mo with people around you. What's crossing you is the Six of Pentacles tsaka Shopwood. Okay. May kasabihan din na hindi dahil gumana dati, gagana ulit ngayon. Yes. Hindi dahil effective yung isang proseso dati, nagiging yun na yung constantly, yun na yung process. Yes, we do have universal laws na susundan natin. Pero may mga bagay kasi this is yung mga ginagawa natin Parang, hindi dahil na pinokpok mo yung remote ng TV, gumana ulit to, at ngayon hindi siya gumagana, kailangan pokpokin mo ulit. Paano kung kailangan palang palitan ng battery? Paano kung may internal damage na pala yung remote, di ba? Paano kung sabihin natin na nangalawang na yung mga piyesa ng remote? So, kung dati gumana yung pagpokpok yung remote, ibig sabihin nun gagana ulit ngayon yun. It is you are being challenged ng Six of Pentacles siya ni Chopwood na look at things from different perspective. Minsan kasi hindi headstrong natin dapat binabangga yung mga problems, yung mga confrontation. Sometimes silence, ayan, will be your best weapon May sinabihan ako nun, sabi ko sa kanya, you know what, oo tama, may kinokorek niya ako nun, pero the way niya kinokorek ako, tama yung sinasabi niya. Pero yung pamamaraan niya,
kulang na lang parang magmukha akong kriminal. Na parang wala lang redemption para sa akin. Sabi ko sa kanya, I understand yung purpose mo para i-correct ako. And I appreciate that. Pero yung pamamaraan na pinaparamdam mo na sa akin na eto ka at andito ako dahil sa maling nagawa ko, it's pushing me back against you. Tatanggapin ko yung sinabi mo kasi tama, pero hindi ibig sabihin nito, I will be disrespected. So, yun din yung sa atin. We need to also make sure kumbaga kung ilalagay natin yung sarili natin, no? Hindi natin pwedeng sabihin kasi, di okay lang yun sa akin. Sa'yo, okay. Pero paano sa tao? Paano ko yung taong yun is emotionally battered na? Paano ko yung taong yun is ando na ikaw na yung last hope niya? Yes, we did provide the right things sa kanya. Pero yung pamamaraan, yun ba yun? Kumbaga sa pagkain, kung gutom na siya, hindi naman natin isasalpak yung kutsara sa bibig para makain siya. No. We do it with care, with respect, and with love. Your desire, we have the full and the loyal heart. Well, with this card kasi, ang dami sa inyo na parang, literal, gusto niya munang kumawala doon sa cycle na kung nasan kayo. You just want to go out, parang siguro for the travel or disconnect muna sa mga tao. Kasi may iba sa inyo, may nag-iisip na, what if bigla ako disappear for a moment? Sino kaya maghahanap sa akin? Sino kaya mangangamusta? That's a good thing kasi may nabasa ako, sabi doon, don't answer the calls of those people who are calling you because you are successful, but accept the calls of those people who were there when you have nothing. Makes sense, diba? Kasi madaming ganun eh. Nandyan lang sila kasi meron ka siguro na build pa sa sarili mo. You're andoon na nagsha-shine ka na in the respective field na tinatahak mo. May mga tao na gusto nilang maki-join doon kasi nga may clout lang sila, makikisabay lang. Those individuals are the people that you need to remove from your life, to be honest. Pero look back, sino ba yung mga nandoon nung time na nagsisimula ka? Who were there cheering you? Sino ba yung mga nag-encourage sa'yo when nagsisimula ko, nung wala ka pa, when you haven't built yourself yet? Hinahanap mo yung loyalty? Those are the people who are loyal to you. Those are the people na masasabi ko, genuinely, they care and love you. Kasi diba? Isipin mo, ano mahihita nila nung time na wala ka? And they were helping you, they were cheering. Di ba wala? Pero yung ako, I believe yun, nag-uugat yun sa because of love, because of the care, the compassion na meron sila para sa'yo. And nakita nila dun they saw yung potential mo as an individual. So they never stop believing you. Your foundation is the star and co-create. Okay, so just like any kingdom kasi, or even governments, meron laging mga advisors yan, yung mga top leaders. So, they have, sa mga presidents, they have the advisor for financial affairs, foreign affairs, work for the employees, business, sa constructions. So, meron silang pinapakinggan ng mga individuals na nagbibigay ng sound and informed advices. So, same thing with you as well. Don't neglect yung mga advices ng mga tao na tinitingala mo or na nilagay mo sa pedestal sa point of view mo. Pero pinapaalala din sa'yo ng card, sometimes sa universe, ang bibigayan ng mga wisdom, unconventional. Gagamit yan ng mga tao na pag tinignan natin from the perspective or level ng mundo, wala silang kwenta, wala silang patunayan. Pero yung wisdom na dala-dala nila na meron na tinanim na universe sa kanila is very important. Listen also, keep in mind na universe will provide people who will help you in different ways. Kaya hindi ko alam kung tama yung phrase na sa Bible na God will use the weak
to shame the strong. God will use the poor to pull down the rich. Parang ganon. Na even the universe will use yung mga unconventional ways para mag-reach out sa atin. To provide us yung kailangan natin as we go on with our lives. Ngayon, sa pass mo, meron tayo ditong the tower, tsaka go the distance. Ayun na nga. Ay ko sa'yo, minsan kailangan talaga mag-walk out. Minsan, yun nga, minsan yung silence natin, yun yung pinakamagandang weapon natin eh. Yun yung pinakamagandang pamamaraan para manalo tayo. Again, hindi lahat ng bagay is about confrontation. And ang dami din sa inyo, pinili nyo talaga manahimik na lang. Parang yes, nag-burst out kayo ng konti, normal, kasi pwedeng nasaktan ka, and that's an emotional response, walang problema. Pero, ang good thing naman kasi, ang dami sa inyo, hindi na kayo nag-dwell doon. Parang, okay, ayoko na. Outburst, okay, tapos na. Then, balik ka doon sa mga kailangan mong gawin. So, the cards are saying na, it will be a good, practice din, na kapag may mga confrontation at medyo tagilid na emotions mo, sometimes walking out is very important. Kumbaga, magpakalma ka muna. Yes, alam natin na kailangan harapin yung situation at some point, pero ang hirap kasi makipag-usap or makipag-deal sa iba kapag pareho kayo, hype yung emotions. Kita mo naman yan in the past, diba? Pero yung good thing nakikita ko dito sa possible na ikaw death, tsaka si Treasure Island, nakikita mo yung importance. Kumbaga, as we go on with the reading, nakikita mo na, hindi ko naman kailangan patulan lahat. Hindi ko naman kailangan, kumbaga, choosing your battles. Hindi kailangan lahat is bigyan ng atensyon or andoon na mag-comment ka or andoon i-confront mo. Yes, they will, darating tayo, andoon na, ma-realize, ang dami sa inyo makaka-realize at pupunta kayo sa point na, sige, gagawin ko siya soon, pero hindi ngayon. Magsasalita ako next time, pero may mga kailangan ko munang i-control yung sarili ko. And that's a very mature decision. So, kung nagkaka-resonate po kayo sa reading, invite ko po kayo maging member ng ating channel. I-click nyo po yung join button sa baba. At pag member kayo, magkakaroon kayo access sa ating mga extended readings and other benefits po. Tingnan natin, ano ba yung sa physical environment mo naman ngayon? 7 of Pentacles, tsaka Imagine. Well, nakakatuwa naman kasi ang dami sa inyo, you're very positive in terms of your career path. May iba na, siguro, pwede kong gamitin yung term, hindi kayo maarte. Basta alam nyo na malinis yung pagkakakitaan, hindi naman kayo na-take advantage, kaya nyo gawin, wala naman kayong natatapakan, go, ilalaban nyo. Wala yung arte na, ay naku, baka kasi ganito, baka kasi ganyan, kahiya, bla bla bla. Actually, ang dami nga sa inyo, in a positive note, ambisyoso at ambisyoso eh. May yung part na hindi kayo sure kung kaya nyo, pero tinatry nyo. And may ba na, ang nakatuwa, may ba sa inyo nag-fail doon sa pagtatry, pero hindi siya naging, hindi siya ginamit na parang nagwalo kayo, no, hindi ko natanggap, hindi ko nakuha. May part, malulungkot, again, that's normal. Pero andun yung point na, okay, hindi ko nakuha kasi ganito yung nangyari. Kasi ganito yun, hindi ko alam yung ganito, hindi ko na-develop yung ganyan. So, andun yung punto na pinapakita ng cards na ginagamit nyo yun as a challenge. Ginagamit nyo, sige hindi naging maayos, sige, gagaling ako, ayusin ko muna to. Then you're going to try again. That's a good thing to do. Important yun na we look at failures, not as failures, pero opportunity to para sa growth and expansion. Your emotional environment is si Knight of Swords tsaka Chaos and Conflict. Okay. Well, may mga iba sa inyo, may mga kailangan pa kayong i-deal in terms of your emotions. It could be heartbreaks, it could be betrayals pa. Kasi sinet aside nyo muna eh. Okay,
sinabi natin kanina, sabi ng cards kanina na minsan kailangan mo mag-walk out. Pero kailangan mo bumalik din, friend. Huwag naman tayong forever walk out. Minsan kailangan, alam mo yun, kapag na-control mo na, and then you have that sense na kailangan mo na siyang harapin. Kailangan mo nang i-settle yun. Gawin mo naman. Ha? Kasi, naintindihan ko naman na parang natuwa ka na. Kasi nag-walk out ka tapos you focus on other things, like on yourself or yung mga ginagawa mo. Pero kailangan pa rin natin itama yun nasa past. We need to also yung magkaroon ng proper closure para ikaw din naman kasi magbe-benefit dito. Ha? Closures are also important because it allows us to move past doon sa mga nangyari. Okay? Now, your hopes and fears, si Ace of Cups, tsaka si Regeneration. Yun lang. Although yes, sabihin natin na strong ang personality ng karamihan sa inyo. Yung emotions nyo is talagang lumalaban. But, ito yung sabi din ng hopes and fears mo. You're still, pa rin yung point na baka pwedeng magkaayos kayo. Kahit civil na lang. And then, andoon na you're also trying to have that hope na baka along the way may mahanap na ako. Na magkaroon ako, yun nga, yung desire card mo, yung loyal heart. Na yung loyalty is really nandoon. Kasi, once you become loyal din, andoon na loyalty will be one of the things na ibibigay mo talaga in terms of any type of relationship. Now, yung possible future mo, we have here the Emperor and Mending. Well, healing pa rin is really part ng life mo. Kasi, just like si Scorpio, betrayal, isa sa mga pinaka masakit na pwede mong maranasan, Aries. And, andito din yung point na, ang ironic lang, no? Kasi ito yung ruling card mo din, Emperor. Andoon din na, ina-assure mo din yun yung na magiging aggressive ka, but this time aggressive ka in a knowledgeable way, tsaka na aggressive pero with wisdom. So kailangan mo tong healing mo, and when do you need to be aggressive na? I-check natin siya sa iyong extended reading. To access it, i-click mo yung join button sa baba to be a member. So tandaan natin, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share for private readings po. Spellworks, message po kayo sa page natin. May admin na tutulong sa inyo. Yung link po is nasa description below. And for donations, pwede nyo pong gamitin yung thanks button, yung heart sa baba. So, Aries, maraming salamat. Namaste. God bless. Hare Krishna and blessed be. And I hope magkita tayo sa extended reading. Mula po sa kwarto na to, kasama po ang mga meow-meow in Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. And I'll see you soon.